kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ay una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kaniyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kaniyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus. Nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay tinatawag na Christological hymn. Ito ay isang awit tungkol sa kadakilaan ng Kristo. Maraming sinasabi tungkol kay Hesus Kristo. Pero maisummarize natin ang mga ito sa 3 bagay. Una, siya ang larawang nakikita ng Diyos na hindi nakikita. Pangalawa, siya ang panganay na anak ng sangnilikha at ang lahat ng bagay inilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At pangatlo, siya ang ulo ng simbahan. Hindi natin nakikita ang Diyos. Pero ang anak ng Diyos ay naging tao. At bilang tao, nakikita natin siya. Minsan sinabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Diyos Ama at sapat na iyan para sa amin. Sumagot si Jesus, hanggang ngayon hindi mo pa ba ako kilala, Felipe, na ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama? Ang Ama at ako ay iisa. Kaya gusto nating makita ang Ama, tingnan natin si Jesus. Gusto nating malaman ang pagkilos ng Ama, tingnan natin ang pagkilos ni Jesus. Pangalawa, ang lahat ng bagay inilikha alang-alang kay Jesus at sa pamamagitan niya. Sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Kaya dahil din sa ating pagmamahal kay Jesus, alagaan natin ang sangnilikha. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Yan yung sinasabi sa ating pangatlo. Si Jesus na ang nanguna sa atin sa muling pagkabuhay, susunod na rin tayo. Dahil sa Kanya, nakipagkasundo na ang Diyos sa atin. Kaya siya ang ulo, tayo ang katawan. Ang awit na ito ay pinakita sa atin ang saklaw ng papel ni Jesus. Mula sa paglikha hanggang sa kaligtasan natin. Nilikha ang lahat dahil sa Kanya at ang lahat ay maliligtas sa pamamagitan niya. Kaya mahalaga na tayo ay nakakabit, nakadikit kay Jesus. Siya ang puno, tayo ang mga sanga.
May buhay tayo kung tayo ay nakakabit sa Kanya. Nabubuhay lamang tayo dahil kay Jesus. Sa pamagitan niya, nakaaabot tayo sa Diyos Ama. Si Jesus din ang nagbigay ng Kanyang Espiritu upang tubusin, lubusang makilala natin siya. Lumapit tayo kay Jesus. Siya ang kaligtasan natin. Salamat Diyos Ama sa pagbigay ninyo sa amin ng inyong anak na naging tao. Siya ngayon ang tulay namin patungo sa iyo. Mas lalo mo kaming ilapit sa Kanya. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.